karon ng mga week na jud. Ako nakanan ni siyang nagkuha na ko kung sa ako itapik pero daghan mga hindrances dili ako makaisip, di ako makakuha kung unsa gi ako itapik kanto. Atong last duty na ko during my duty time ako mahimo lagi kay na may computer dito. Maghimo na ko na ay ko giya sa Ginoo kung sa akong i-message. Pero niabot sa time nga may nagwala, na foreigner, nawala ko. Then gahapon gitagaan ko higayon sa Ginoo nga medyo hapsay ang panahon. So nag-struggle na sab ko kung unsa gyud akong itapik. So naay ko sa Ginoo kiya kung unsa gyud akong i-message karon. So naabot sa point nga mag-message ko about kan Jesus Christ. Kabalo ta, I know, kabalo ta tanan kung kinsa si Jesus Christ. Di ba? So, ang pangutana diha, unsa ka deep mo pagkaila kan Jesus Christ. Unsa ka lalong ang imong pagkaila kaniya. As a Christian, dapat yun nato i-internalize kung kinsa ang atong ginasimba. Tinuod ba ni siya? Nag-exist ba ni siya? Di ba? Kaysa kadaghan, sa panahon na to karon, kung makita niya to, ato na ibutang sa laing nasod, nabito mga vlogger, mga tana kung nagkailangan Jesus Christ. Nakakuha ko, nasubo ko kay ano. Nagitao nga, wala makaila. Di ba? Sa kadugay na panahon, anong na pa may tao nga wala gid makaila o wala mo ila kang Jesus Christ. Amen? Sama ra kun ni sa ato karon may eleksyon kinailahan nato politiko ha. Kung kinsa ang ayan nga palingkuro nato, kung kinsa ang ayan nga mangulo sa atong nasod. So karon mamata na ko, who is Jesus Christ? Are you really know who he is or who is Jesus Christ in your life? Nakapangutan na ba mo na sa inyong pagalingon mag-share? Kung saan man si Jesu Cristo sa akong kinabuhi? So, now, ato ning himay-himayon. Kung anong angay man natong simbahon o kalagaran ang atong Ginoong Jesu Cristo. Dapat masabtan nato ma-internalize nato nga ang atong Dios buhi og labaw sa tanan kag iya niining tanan. Makita o dili makita. Amen? Yes. So, before ang tanan, nag-ampo ta. Labing balaan dalay ko buhi na mo na Dios. Dios, nagpasalamat kami kanimo ugad sa opportunity Ginoo gihatag mo kanamo ko adlaw. Salamat Ginoo, kani kami sa imong balay alam po ang Dios karon Ginoo sa pagdaig papaminaw sa mga puno. Tanging pangalan niyo po lang Isus ang may tataas o ka. Lord, ang tanan ng mong salig at ipasalamatan kanimo lamang Panginoon Isus. Amen. So, karon according to John 1 chapter 1 verse 1 to 3. Diri ko nakuha og kuan verses. In the beginning, agiyon diri English ha? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sa tuningon, He was with God in the beginning. Sa 3, verse 3 ngayon siya, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that was been made. Unsa may but pasabot ini? Mostly sa ato mga Christian kadyon, daghamang klase na denomination. Magkasumpaki tungod ini. Di ba? Naay mga theologian nga lahi-lahi o translation, lahi-lahi o paliwanag regarding ini nga verse. Nakabantay mo? Yes. Kining John chapter 1 verse 1 to 3. So, sa may but pasabot ini. So, niingon diri sa
John chapter 1 verse 1. Atong himahimayo. In the beginning, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, unsa man yung magsuon? This verses establishes the pre-existence of the Word. Isa na exist ang Word. Isa man ang Word sa ato karon si Jesus Christ. Amen? The pre-existence of the Word and His divine nature. Take note ha? And His divine nature is stating that He was co-eternal with God and equally divine. Take note, kinsa ang Word? Si Jesus Christ. Subot pasabot, He was co-eternal with God and equally divine. Pareha sila. Dili ingon tulo sila. Di ba? Mingon mata Trinity. Di ba? Mingon ta Trinity mi. Nay mo ta na so tulo yung Ginoo. Mingon tulo ni ka persona. Persona din na ang Ginoo, di ba? Unang mga filosofi sa ato, maka-encounter tag filosofi, kung dili nato parugan, kung unsa atong pagtuo, mga igsoon malipat gyud ta. Di ba? Giingon diri divine nature. Giingon diri ang word ko no, na ay divine nature, He was co-eternal with God and equally divine. Ningon ang Ginoo, si Jesus Christ, ako ug akong amahan mo sara. So na yung mga filosofi ngayon nga nanong gitugutan sa amahan si Jesus Christ nga mahimong tao tapos mag-antos, mamatay. Na yung mga filosofi niingon. Pero atong sutaon kung unsa ga jud ang the word o unsa ga jud si Jesus Christ. Kinahanglan mo gud nato masabtan kung unsa siya. Di ba? Kung kinsa siya. Sama ra gapon yung pili ng leader kung unsay iyang nature, attitude, maduhulan pa. Ingana, pero sa ato sa pagpangalaga sa atong buhing Ginoo, kinahanglan nato masabtan nga kinsa man gud siya. Kumutuo ba ko niya, makabaton ko kinabuhing gayon? Ingana, may sun. Naata diri, nagsimba ta, kaya nga naman, kung sabay purpose, kaya makabaton ta og assurance nga after this life, naabay sunod nga kinabuhi, walay katapusan. Unsa man to? Eternal life o eternal damnation? Di ba? Duha na. So kita, mga Kristiyano, nagtuo ta sa atong Ginoong Jesucristo, kaya kita nagtuo sa nga makabaton kag kaluwasan tungod niya. Di ba? So karon ato kinahanglan masabtan nato kung unsa gyud ang atong Ginoo. Basig na ay mga negative na kulang kaniya. Di ba? So, mayon na dili, what is the divine nature of God? Kisa may nakabalo, what is the divine nature of God? Mani siya. Isa sa mga divine nature of God is omniscience. What is omniscience? Infinite knowledge and understanding. Walay tao nga infinite knowledge. Walay tao nga may infinite knowledge. Na ay mga bright. Na ay mga tao ini genius. Pero dili kon infinite. When itong infinite knowledge, meaning something immeasurable, boundless. Way katapusan nga kahibalo. Sabda na to? Diyan na itong Ginoo, omniscient. Way katapusan niya kahibalo. Kung pasabot dili na ito makapot, kung unsay ijang nahibalaan, kung unsay naa ning kalibutan, gawa sa kalibutan, di ba? Ingan na itong Ginoo, immeasurable, boundless, ang iyang knowledge. Because God has divine nature of omniscience.
Ikaduha, omnipresence. Unsa man ni siya? Presence everywhere at all times. Subot pa sabot, na ang Ginoo diri, na ang Ginoo dito, na ang Ginoo sa tanan panahon. Di ba? Omnipresent. Presence everywhere at all times. Sometimes nga nagbasa-basa ako og kuan kaning Gospel of John. Nakita na ko ning kuan. John 1:43 to 51. May nakabasa na ni. Kadto bitaw si Nathanael nga dito sa ilalom sa puno sa higos. Unsa man ikaw na ni, ako na lang i-shortcut. Ang nahitabuan ni gipangita ni Jesus Christ si Felipe o si Nathanael. Din si Felipe gingadto si Nathanael dito sa punuan sa higos. Unsa may ingon sa Ginoo? Tuloy na ko ito dire. Lagi ingon sa 47 no, nang makita ni Jesus sa kuan sa John 1:43 to 51, ako na likuan sa 47. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathanael, sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Di ba? Wala mo silang makita niya. Sumagot si Jesus, bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng higos. So, kung imong huna-hunaon, nga nung nakabalo ang Ginoo, nga na si Nathanael dito. Si Jesus Christ na ha? Nagkatawang tao na. So, kuha na siya, nakauban na siya sa atong mga ancestor, di ba? Nga nung nakabalo man siya nga to si Nathanael sa higos, ngala pa man sila magkita. So, bisan si Jesus Christ, nag-dwell na among us, He knows everything. Kaya tungod, sa iyang nature, sa iyang divine nature, nga gitawag of omnipresence. Wala tuod siya diha, pero nahibalo siya. Di ba? Kung imo na makalilibo, kung di ka magbasa ng Bible, di mo ang basahon, ang gospel, maglibo ka. Anong naingana man? Di ba? So, ingana nga itong Ginoo, atong sabton nga Ginoo, naabisan asa, ang iyang karunungan boundless, then omnipotence. Unsa po ning omnipotence? Kung muingon yung omnipotence, this is an unlimited power and ability. Kung mayroon tag unlimited power, unsa man na siya, naay kulang. Mayroon tag unlimited, so walay kuha, tawag ini, way boundaries ay ng power o ang iyang abilidad. Di ba? Lakuha ko ninyo? Ingana ang atong Ginoong Kristo. Kaya nag-ingon man diri, di ba? Gingon ganiha nga He was co-eternal with God and equally divine. Kung unsa ang God the Father, ingon mauusap si Jesus Christ. Amen? So, isa sa mga divine nature that eternity. Unsa man ang eternity? Ingon diri, eternity, existence outside of time. Unsa may pasabot ani? Outside of time. Ang iyang pag-exist, walay panahon, walay oras, dili nato makabot kung kanus si Janik ning tumaw o ning gawas. Murag sa tanong ba nga, ang tanong, makitaan man nato gikan sa sa liso, motorok. Pero ang Ginoo, eternity. Existence outside of time. It means no ending, no beginning. Wala po mga buhi, siguro nakapanguta, Ginoo, pero sa magagandang nag-exist, Lord? Kaya nga naman, ang atong kahibalo, limited lamang. Di ba?
Ang atong kahibalo is limited lamang. Ingana si Jesus Christ. Immutability. Unsa man ni siya immutability? Unsa man na siya? Immutability, isod mo ko pronounce, Immutability, unchangeable nature. Subot pa sabot, dili mautro ang iyang pagka-Diyos. Kung unsa siya, kaugid na siya. Di ba? Dili siya ma-change. Dili siya magbago-bago guna-una. Nakuha na to? Kaya kung ang Diyos magbago guna-una, wak na tarong. Kung parihalan nato pangutog ang Diyos, yung mga anak, kasi pasaway ng mga tao, himo na lang kung utro, papasok na ko, himo na kung utro. Pwede good. Di ba? Siya may magbuod siya may nagbuhat sa tanan. Amen? So, ingana ang kuwan. Ingana ang divine nature of God. Ingana po ang divine nature ni Jesus Christ. Amen? So, dili ingon nga mas powerful ang God the Father. Pariho sila. Nasabtan na to? Maunang ingon, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus, there is power. Di ba? Di ba nanas ka tao? In the name of Jesus Christ, this is, there is a power. So, we jump to John chapter 1 verse 2. Unsa may giingon sa John chapter 1 verse 2. Ingon diri, he was with God in the beginning. So, uban sila permi. Di ba? This verse reinforces the word's pre-existence and intimate relationship with God, highlighting His eternal presence. Bot pasabot, wala gibuhat sa God the Father ang Word. Dungan sila, nag-exist sila. Di ba? Kung atong sabton, o kung atong una-una ka dyan, kung basahon nato ang Bible, nag-exist sila, mag-intimate relationship sila. Actually, mingong kong sila, pero isa lang na siya. Di ba? Nag-isgot lang tag Jesus Christ. Amen? Basing maglibog mo. Unsa man ang eternal presence? Unsa man ang eternal presence? Bud pasabot. Generally refers to the concept of something existing without beginning or end, lasting forever and being always present. Nakuha na to? Pero gibutan diri, basing maglibog mo, He was with God in the beginning. Nga na may beginning. Unya, miingon nga ang eternal presence existing without beginning or end. Nakapahutan na mo? Ha? Naglibog wala? Actually, in the beginning, kung pasabot, sa sugod pagkailan nato kan Jesus, sa sugod sa pagkailan nato sa iyaha. Di ba? In the beginning. Pero, ang ilang kuwan, pag-exist without beginning or end. Ato hinumduman. Lasting forever and being always present. Naagin na sila pirmi. Naa na siya pirmi. Always atong Ginoo naa pirmi sa ato. Naglagtaw. Naa sa kada panahon, matong kanta na kada sitwasyon, naa ang Ginoo. Amen? Amen. So diri sa John 1:3, ang giingon diri, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Unsa may bud pasabot ini? Kini nga verse nag-emphasize the words rule in creation. Di ba? Tungod sa word, nahimo siyang instrument through which all things
came into being. Unsa man na siya? Ingon kalibog ba na? Ingon diri, sa pamamagitan niya ginawa ang lahat sa pamamagitan niya. Kato ni word, ginawa ang lahat ng bagay. Kung wala siya, walang nagawa na ginawa. Nakuha? So the question is, ang gitukoy ba ni ang kalibutan na o ang mga tao? O man, sa may inyong kuwan? Ang ingon ba niya na verse sa kalibutan o sa mga tao lang ba? Ha? No. Ang gitukoy ini, all things. Tanang binuhat sa kalibutan, sulod sa kalibutan, gawa sa kalibutan, universe, multiverse, unsa pa na diha. Nga wala pa nato gayud until na mahikap lagi kung unsa kadako gining binuhat sa Dios. Amen? Amen. So dili lang ingon nga dili lang sa kalibutan, gibuhat nila ang tanan. Tanang planeta unsay makita diha, tanang na-discoverhan nga unsay naa diha binuhat sa Dios. Ingana kagamanan ng atong Ginoo. Amen? Amen. So, ingana din ang atong Ginoong Jesucristo nga ginasimba. Very powerful. Di ba? So now we jump into John chapter 1 verse 14. It states, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Amen? So, muna ni nga time nga si Jesus Christ and the Word nagkatawang tao nga gipangalan ng Jesus Christ. Amen? Mao ni siya. Kay basig ang uban na to wa makabalo kung disagikan si Jesus Christ. Nay uban na to nga nagikan na si Jaka Maria. Then nay uban na I think theologian na miingon nga kung si Jesus Christ may divine nature gyapon si Maria. Di ba? So, ato kinahanglan maintindihan, atong masabtan ang kabalo naman ta Jesus Christ na divine nature nagkatawang tao lang tungod sa ato, tungod sa naay purpose. Di ba? Ang pangutana karon si Maria tao, tanang tao dili perpekto, makasasala. So, naay nag-ingon kung gipanganak siya ni Maria, si Jesus Christ dili na perpekto kay makasasala man si Maria. Di ba? Tanang tao, saya manamatay sinful nature. Nganong nahimo man nga perfect si Jesus Christ? Nganong man? Nganong nahimo man siya perfect? Nganong di man, wala man siya makakuha sa atong sinful nature? Ha? Virgin lang kay ngano siya may gipili sa Ginoo na sa propesiya nagikan sa ang Elizabeth, di ba? Ingani ang kuan. Ingani ang concept ng pag-birth ni Jesus Christ. That the time nga si Maria nga giingnan nga magbuntis sa atong Ginoong Jesucristo, pagsugod pa lang ato ni kung sa ang Espiritu Santo sa iya. Gi-purity siya para ang iyang anak is pure. Di ba? Di ba dili siya gikan kang Jose by the Holy Spirit, Espiritu. So gi-pure siya. Sulod sa siyang kabulan, si Maria gi-pure na siya sa Holy Spirit. Walay sala anak siya na mga type. Purity. Antod nga pagkagawa ni Jesus Christ. Maunan si Jesus Christ, no sinful nature. Amen? Nakuha na to? Sige. Oh. So, unsa man si Jesus Christ? Muna ni Ron. Niyon diri sa John 1:14, the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory,
glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Amen? Kini nga verse is a theological statement about Jesus Christ. The Word becoming human and revealing God's glory, grace and truth to humanity. Ingan isa, mungutan na ka. Lo. Nga naman, the God the Father allows the Word, Jesus Christ, the Word, Jesus Christ, become flesh, nag-listen na ko pronounce, and dwell us, according to John 3:16. Nga naman alaman sa God the Father, nga mo, magkatawang tao si Jesus Christ. Unsa may hinungdan? Sila nagitag ida sa tanan. Siya naghimo sa mga tao. Siya tanan. Ganong pa man, nga natugutan man, nga mukunsad si Jesus Christ, magpa-katawang tao para lang taluwason. Namoy mga kuwan, ganong naay ingana, ganong nahitabo na? Ha? Tungod na sa giingon, diri nga, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Amen? Amen. Kaya gihigugma ta sa Ginoo. But masabot kung gihigugma ta sa Ginoo, kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa ato, but masabot na kita nga ang tag-chance nga maiyag ta, dili ta mo maimpirno. Amen? Nga naman, kung wala pa ang dakong gugma sa Ginoo kanato, kung atong sa Ginoo lang ko ganiya, pwede mo ta nila nila pang alisda. Di ba? Kung maghimo dyan perfect na mga tao. Pero tungkol sa ilang gugma kanato, nga dili masukod, mauna, nagpakatao si Iso Kristo. Amen? Yes. Unsa may kabayaran sa atong mga sala? Di ba ang inyong pagkulankan sa krus? Iula. Lo. Wala. What? Check. Bigla na lang nalungkot. Lo. Pero dito Kuwan, tungod sa iyang dugo, nabayaran natong mga sala. Amen? Ingan ni maguni mga nagsuot. Sa panahon sa Old Testament, di ba maghalad sila, buhing halad, para tungkol sila sa Ginoo sa ilang mga sala. Sa panahon ni Jesus Christ, iulat niya ang dugo. Ano? Sa tanan nga naay dugo, nga mutuo kaniya kaluwas. Amen? Tuo mo na. Tuo mo dili. Kaya ang kaluwasan, para lagi na sa mga tao. Di ba may mga fallen angel? Na di lang yun sila maluwas. Di ba? So, mga giingon, may mga teologya na tanan nga na idugo, mamutuo kang Jesus Christ, maluwas. Subot pa sabot para sa mga tao. Di ba? Inga na siya. So, diretso ta dire. What is eternal life? Atong tanaw, kung unsa po ning eternal life, sige ra tag simba nga makabaton tag eternal life. Pero ta kabalo unsa ng eternal life? Eternal life, a life free from death and the consequences of sin. And how we avail eternal life? Unsa may mga requirements? Unsa may requirements to maka-avail ta sa eternal life? Ang atong faith, believing in Jesus Christ is necessary to receive eternal life. So what nay lain? Di ba? So maunang kinahanglan makabaluta kung kinsa si Jesus Christ atong kinabuhi.
So, now, let's proceed to the attitude o characteristic sa atong Lord Jesus Christ. Si may nakabalo sa iyang characteristic. Jesus Christ characterized by humility, love, compassion, and obedience. Mani atong nakita sa iya. Amen? Napa mo? Benta kung sa man yung humility. Ingon diri, Jesus, despite being Son of God, willingly humbled Himself. Nagpaubos siya. Even to the point of death on a cross. Ito, that humility is essential for true discipleship and following God's will. Unsa si Jesus Christ? Nagpaubos siya during that time na diri siya sa kalibutan. Amen? Wala siya manginambog nga anak siya sa Ginoo. Di ba? Wala siya maingon nga, ako ang anak sa Diyos. Wala siya. Nagpaubos siya. Di ba? Unsa po ning love and compassion? Mao ni characteristic ni Jesus Christ. Jesus' love was not just a feeling. Wala lang ko niya nahigog matungod sa idang feeling. But a deep concern for the well-being of others. He heals the sick, comforted the grieving, and cared for the poor. Showing compassion for all, He also forgave His enemies, even on the cross. Kabantay mo ito? Ipasaylo niya ang isa, kay nito kaniya. Inga na ang gugma sa atong Ginoong Jesucristo. Love and compassion. Wala siya mo sa kalibutan aron matipagtuil atong mga adunahan, di ba? Kung imong basahon ang tibuok Biblia, New Testament, wala siya mo ngani sa kalibutan aron abi-abihon niya katong mga adunahan, mga hari, unsa may iyang abi-abi? Katong mga masakiton. Minsan ni siya sa mga masakiton, sa makakasaya, ang makasasala, unsa man. O wala po siya magpili og mga panggiitang tao. Di ba? Kung imong tan-awon nga disciple niya, fisherman, di ba? Wala mga degree. Mao na characteristic ni Jesus Christ. Then ang iyang pagka-obedience. Jesus Christ demonstrated perfect obedience to God's will. Wala siya magreklamo. Kabalo siya nga mamatay siya, maganto siya, wala siya magreklamo. Amen? Amen. Despite nag-ampo siya. Di ba? Nag-ampo siya before siya nga ikaluno. O ka na bitang tawag ini, hapit na siya dakpon. Amen? Amen. In all aspects of his life, he followed the teaching of law, submitted to Father's plan, and ultimately died on the cross for fulfilling God's purpose. Kaya naa siya purpose. Diba during temptation, ipakita ni Satanas sa iyahan, tanan? Nga namang wala man siya tungod kay na siya purpose, ning sunod siya, maanay true obedience. Ning sunod siya sa will of God the Father. Amen? So, nga namang kinahanglan pa nato mo follow sa atong Lord Jesus Christ as a Christian. Ganong kinahanglan man. Nag-ingon ang John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So walay rason nga ikaw tao nga nanginahanglan ka sa imong eternal life, walay rason nga dili ka mosunod kay Jesus Christ. Walay laing pamaagi. Pag-claim ni Jaine sa John 14:6, siya mismo nag-ingon, no? I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Gawas niini, wala na ilaing dalan. So mao na may suod, kinahanglan ma-internalize nato nga unsa ang atong Ginoong Jesucristo.
kung unsay iyang mga karakteristik sa kalibutan, kung unsay iyang gihimo, manay atong sumbanan. Role model siya kung unsa ta magkinabuhi aron makabaton ta og kaluwasan. Amen ba? Amen. Ang pangutana karon sa ato, sa unang panahon, daghang mga Kristiyano na mga martir magpakamatay, di ba? Bisang pagpakyod sila, mo stand firm sila na mo follow to Jesus. Kung imong basahon ang mga ubang libro ng mga martir Christian, grabe kalisod ang ilang mga giaguma. Even the mga apostles, di ba? Giunsa sila pagtrato. Giunsa sila pagpatay. Nakuha na to? Ingana sila ka martir sa kaigir nga makakuha sila o kinabuhing dayon kauban kang Kristo dito sa langit. Amen? So, as a Christian in a modern world, what should we do? Sa panahon karon, sa may angay na tubaro. Dili sa Pilipinas, grabe rin natin maswerte. Kaya wala ka yung persecution. Di ba? Bahala kanya-kanya tao, faith. Huwag manghilabot sa ato. Amen? So, as a Christian in a modern world, dun sa may angay na tubuhaton. Simple lang. Atong sundon kung unsa ang kinabuhi ni Jesus Christ. Ang pangutana, masunod ba natin? Di ba? We need to follow what the Lord Jesus did. He is our role model on how to live in this world. Mga ganyan ang pangutana. Masunod ba nato? Masunod dili. Kung imong kaugalingon ang muingong musunod, walay grace nga gikan kaniya, walay leading sa Holy Spirit, no mga igsoon, dili kita kasunod. Amen? Ang atong pagkinabuhi kay Kristo, kinahanglan na ay leading sa Holy Spirit. Before siya ning saka sa langit, nagbilin siya o balang espiritu nga maaaring magkagiyan nato. Amen? Ang very important is His command. Mga ang pinaka-importante kung unsa ito iyang mga command, dapat natin sundon. Unsa man iyang mga command? According to Matthew 28:19, ingon dire, instruct of Jesus disciples to go therefore and make disciples of all nations. Gitagaan ka command sa Ginoo. Baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Kung sa ingon diri sa Matthew 28:9, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nakuha ninyo? Wala maingon diri nga baptizing them in the names. Name ang ibutang dili kong plural. Di ba? Amen. Ang giingon diri, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Name, bukod pasabot, isa ra sila. Dili ingon names. Yes. E kung may names, lahi si Father, lahi si Son, lahi si Holy Spirit. Ako ha? Isa lang. This verse, part of what's known as the Great Commission. Bukod pasabot, gisugo ta nga i-disciple ang tanang tao. I-disciple to make disciple of all nations. Mani command sa ato. Karon ang pangutana sa mga Kristiyano kay mga kulang makaisog, di ba? Nakatisting me actually kanto na ako pag-discipleship sa Bitaugan. First time to na ako nag-disciple. Ingana, bada labi na kung pilosopo ang imo katubak. Tapos gamay ra kang bala. 50 ka, mga igsoon. Amen? Bisan na pa kay guide? Oh? Bisan na pa kay guide. Basahon ni mo na guide. Kung pilosopo ang imong kuhan, kung wala ang kay deep understanding sa gospel, pildihon ka. So kinahanglan, before ni mo i-disciple, mag-disciple, kinahanglan makabalo ka.
kinahanglan makabulo ka kung kinsa imong gialagaran para ma-explain nimo karon sa katong wala makaila para ma-disciple. Amen? Baptizing din in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Isa lang siya may suot. Ha? Mani Great Commission. Mani siya, tawag ni para ipalaganap ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan. Pag ginilisod ka na ito karon, mahuthanan na sa atong kagalingon, nahimo ba na ako ni? Pila ra may nasiran daw na ako. As a Christian. Pila na ako katuig as a Christian, pila ra ba ako nasiran? Nga, giingon na ba diri? Mo ni ang pinaka-Great Commission as a Christian. Amen? Subot pasabot, manglakaw yun ka, manglangyaw ka, matuta sa mga tao, makahila, para ay ila nato si Jesus Christ. Mani yung sugo. Di ba? Amen. So nga naman kinahanglaman nato, o anong tawag gani, sundon si Jesus Christ. Mayon ta nakaila na gud ko kang Jesus Christ, ikana gud siya. So unsa may ato angay buhaton. According to Exodus 23:25, nagingon diri, worship the Lord your God, and His blessing will be in your food and water. I will take away sickness from among you. Subot pasabot, i-worship nato ang atong Lord our God. I-worship nato, subot pasabot, ang atong task din sa kalibutan na buhay ta to please Him. Ato siyang tawag ni, iangat, ato siyang tawag ni, kanang i-lift up gani nga siya alaga nyo natong Ginoo. Kaya ang Ginoo nag-ingon man, i-bless niya ang mga tao nga naay kuwan sa iya, naay pagsali o pagtuo. Amen? Then sa Mateo nag-ingon sa siya. Mateo 22:37-39. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Kung sa may pasabot ani, imo higugmaon ng Ginoo sa kinasing-kasing nimo, tibuok nimong kalag, o tibuok nimong una-una. Kung pasabot, ang atong pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, na ang Ginoo nato. Tanan nato magabuhaton, magtrabaho man ka, mag-relax man ka, o unsa may imong buhaton, buhata para sa ikalulugod sa atong Ginoong Kristo. Amen? Amen. This is the first and great commandment. Love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Igugmaan imong siningan sama sa pag-igugma sa imong pagalingon. Ang pangutana sa mga Kristiyano karon na palibutan mga kadili Kristiyano. Nahigugma ba ang tanan sa mga siningan? Amen? Nahigugma ba? So, nga na may suon, may tugutan ka, check. Giingnan ka, gisugot ka, ay gugmaon na itong silingan. Kung dili mo mahigugma yung silingan, useless ra gihapon as a Christian. Kaya niingon man dir, iyang may sugo. Higugma yung silingan sa ano sa imong kagalingon. Kung kaaway lang yung silingan, kaaway sa imong kagalingon. Amen? Wala gyud ka makabaton kung sa gusto pasugo sa imo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Hapit na ta. Actually, mostly sa mga Kristohan na miingon man, murag naglisod man ang akong kinabuhi sa dihang nangalagad ko sa Ginoo, unsa may sayo.
daghang mga pagsulay, daghang mga hindrances sa mga pangandoy, ngano man? Unsa man? Ngano na amang diing anak? Lisod ba ang magkinabuhi nga Kristiyano? Ha? Lisod? Mga igsoon mao ni atong timaan. The devil is not attacking us because we are weak. As a Christian, ha? Katong nagsunod sa Ginoo, nagsubay. Ingon diri, the devil is not attacking us because we are weak. He is attacking us because we are a threat. Threat na sa ila. Kung sige kag disciple dito, threat kito ka sa devil, uy, ako ni tao. Imo na po ni dalhon diha sa Ginoo. Di ba? Threat na sa ila, sa mga devil. Because there is something powerful inside you. Amen? Kung ituo ka Jesus Christ at imong Lord and Savior, there is powerful inside you. Bisan mo sa petegani ka in the name of Jesus, there is power. Amen? Pero kung musinggit ka in the name of Jesus, duha ka, wala, low back ka. Amen? Kinahanglan kung muingon ka Jesus name na ay power, put mo sabot. Ang pangalan ng Jesus Christ, labaw sa tanang pangalan. Amen? Ang Ginoo, the God sees our struggles. Ingon diri, He knows our heart. He knows that we are tired, but He is done with us. Amen? Nakita sa Ginoo nga atong mga struggles. Nakita sa Ginoo atong kasing-kasing. Nakita sa Ginoo nga napagod na ka. Pagod, ini na. Nagkaluya ka. Pero niyong Ginoo, human na ako nabuhat ng tanan. Nadaog na ako ang kalibutan. Di ba? Di ba? Sa cross, niya siya, nadaog na niya ang kalibutan. Amen? Mauna ang giingon nga faith. Faith lang yun ang kinahanglan. Amen? Put Him first. Trust Him even when you cannot see the way forward. Bisan wala nimo makita unsa imong paingnan. Trust Him. He is making a way for you. He is with you and He is working all things together for your good. Keep moving forward. Amen? Because your breakthrough is closer than you think. Ang Ginoo na nagingon mga igsoon. Dili pwede nga naanak ka sa kasagsagan, grabe mo kainit, pila ka tuig. Grabe mo kainit. Nangalagad ka, nagtrabaho ka, nagtinarong ka. Diyan mo abot sa punto nga, naniram gyapon ko. Wa di ka kabalo nga, damay na lang yun. Naana diha ang breakthrough nimo. Di ba? Amen? Stay strong and faithful to God. Because according to Isaiah 43:18, nag-ingon siya diri. Forget the former things. Do not dwell on the past. Unsa may but pasabutan ni? Continue ka. Kung makasasala ka sa una, na ahimo nabato ka, na Kristiyano ka, na ay moingon nimo sus, mao man gyapon mo balik gyapon ka. Forget na to kung unsa ka sa una. Di ba? Kung nakasala ka sa imong asawa sa una, imong ginikanan, forgiveness, i-forget na. Continue kung nanakas Ginoo, nanakas pagpangalaga. Di ba? No turning back, mga igsoon. Amen? Kini nga verse suggests us willingness to embrace a new beginning and to trust in God's ongoing work in our lives. Pasagdi ang Ginoo nga mo trabaho sa imong kinabuhi. Just do it. Just do it what you can. Kaya ang Ginoo maunay bahala sa imong kinabuhi. Amen? Walay amahan nga ganahan nga mapahamak iyang anak. Walay amahan nga ganahan nga magdalisod iyang anak. Bisan sa ato mga nanay tatay, di ba?
Kita ganahan magkalisod atong manak man ang nanarbaho para sa ilaha. Ingana po datong Ginoo. Amen? Amen. A reminder that urge us not to waste any more time and not to remain still. Even if you don't know which path to take, starting walking because God will hold your hands wherever you go. And every situation you face will be placed there to make you a better person in the eyes of God. Have always faith in a God's plan. Manalig lang tayo. Di ba? Kung nangarap ka nga masinso ka, ihatag sa Ginoo ang pag-asinso. Di ba? Siya mong gagagiyang ka na. Amen? So, ingana mga igsoon. Naigiingon diri sa buwan. Giingon diri sa gatong akong baliko ng Juan 1:42-51. Mukod ko diri sa isa ka verse kaning 47 to 51. Akong ingnon. Nang makita ni Jesus na papalapit na sa kanya, sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. 48, tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita. Habang nasa ilalim ka ng puno ng igos. 49, sinabi ni Nathanael, Guro, kayo na nga ang anak ng Diyos. Si Nathanael ang ingon, ha? Kayo ang hari ng Israel. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumasampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo. Sa 51 ingon, sinabi pa sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel sa Diyos na umaakyat at bumababa sa akin. Ano siya? Sa akin? Ano siya? Sa akin na anak ng tao. Buot pa sa buot. Ingana kahalang doon ang atong Ginoong Jesucristo. Ingana siya kahalang doon. Siya na mismo nag-ingon. Unya, karon mga Kristohan, ang gamay ra problema, napakay daw sa iya. Di ba? Sa gamay ra na mga tentasyon, makuha na ka, tawag ini, matumba na ka. Atong una-una may igsuon, kung kita nagsubay sa kabubutol sa Ginoo, ang atong kaaway mag-atake na natong pirmi. Never gano'n niya atakihon ng iyang kaurit. Di ba? Labi na sa katong mga daan na sa pagpangalaga sa Ginoo. Pamanitan ramang gugtas kaaway, after ni mga pila ka tuig, atakihon kuniwang ni, maglupay-pay na ni. Di ba? Magkuha na ni, mapulaan na ni. Mingon ra Ginoo na atong kinabuhi sa katawa dagan sa lumba at kinabuhi. Di ba? Kay kanya-kanya man ta matubang sa atong Ginoong Jesucristo. Kung saan na lang pag-abot sa panahon ni backslide ka. Ang imong kuwan, ang imong panahon, taas nga pa ng pagpangalagat, unya ni backslide ka. Dili man to tan-awon sa Ginoo tong imong panahon nga nangalagad ka. Di ba? Kay ang giingon diha, kailangan continue ka pagpangalagad sa iya. Hangtod sa iyang pagbalik. Kung buhi pa ta sa iyang pagbalik, salamat sa Ginoo. Amen? So, maura to maigsuon akong ma-share karong adlaw. Salamat.